Pakinggan po natin si Attorney Dino De Leon. Dito po binahagi niya ang malinaw at mabilis na paliwanag patungkol po sa bagong impeachment complaint na isinampa laban po kay Sara Duterte ngayong araw. Actually, isa lang po yata yung pinaliwanag niya dito, pero yung latest update po, 2 impeachment complaint na po ang final laban kay Sara Duterte ngayong araw na ito. Pakinggan po natin sa Attorney Dino De Leon at ating pong bigyan ng reaksyon. Isang taon matapos ma-frustrate ang accountability mechanism ng impeachment dahil sa teknikalidad, may bagong reklamo ng impeachment kay Sara Duterte. Ano nga ba ang laman ng bagong impeachment complaint kay Sara? 5 ang articles of impeachment. Una, ang pangongontrata ng assassin para patayin ang Pangulo, First Lady at dating Speaker of the House na siya mismo ang nagsabi. Pangalawa, ang paglulustay ng confidential funds. Di ba nga, nakita naman natin sila Chippy McDonald, Mary Grace Priatos at Biggie Mango at ginamit na rin dito ang testimonya ni Ramil Madriaga, ang dating katiwala ni Sara. Pangatlo, graft at corruption sa DepEd amidst an educational crisis. Kasama na dyan ang 8 billion worth procurement ng laptops at iba pang nakawan sa DepEd nung si Sara ang DepEd Secretary. Pang-apat, ang hindi maipaliwanag na 2 billion pesos worth of cash sa joint bank account ni Sara at Rodrigo batay sa unofficial documents na galing di umano sa AMLC. At pang-lima, ang aligasyon na si Sara mismo ang nag-utos na ipagpatuloy ang pagpatay ng Davao Death Squad nung siya pa ang mayor, batay na rin sa testimonya ni Arthur Las Cañas. Ang pangaparatang sa complaint ay may mga ebidensya, hindi chismis lamang. Harapin na dapat ni Sara ang pananagutan, hindi yung puro theatrics na lang. Impeachment trial ni Sara, forthwith na dapat. Agyamanak at Atty. De Leon po at dapat patas sa batas. Ayun mga kababayan, so napakinggan po natin yung 5 articles of impeachment na isinampa kay Sara Duterte ngayong araw na ito. Again, isa lamang po yan, sa pagkakaalam ko, isa po yan sa complaint na may 5 articles of impeachment. Yung isa po, yung pinaka-latest, hindi ko pa po alam kung ano naman yung mga articles of impeachment doon, So, I'm sure this time, sana gawin na ng HOR yung tama at maayos nang wala na pong masilip na butas yung kampo ni Sara Duterte at ang Supreme Court na magtuloy-tuloy na yan at nang mapanood natin yung trial dahil ang importante naman po sa atin ay malaman natin yung totoo or hindi. Kung inosente siya, edi mabuti, pero kung guilty siya, dapat po nating malaman yun mga kababayan. Yung pong mga articles of impeachment, dito yung binahagi ni Atty. De Leon, 5 po. Pero ang nakikita ko pong mabigat doon is yung nga pong banta na ginawa ni Sara Duterte sa publiko, sa social media, sa buhay po ni PBBM, ni FL, at saka po ni Congressman Martin Romualdez. Doon po kasi, kitang-kita pong ebidensya. Siya po mismo ang gumawa, may video, at talagang milyon-milyon, halos lahat yata ng Pilipino ay napanood yon. Doon po, nagbanta talaga si Sara Duterte, tapos hindi naman niya napatunayan na may banta sa buhay niya na galing sa camp ni PBBM. At saka kahit pa merong banta sa buhay niya, kahit kanino pa yan galing, hindi ka mag-hire or kakausap ng assassin. Ikaw ay pupunta sa otoridad at doon ka hihingi ng tulong. Pero yung ginawa po ni Sara Duterte ay malinaw na labag sa batas. Naturingang abogado pa naman siya. Hindi po ba mga kababayan? So yun po yung nakikita kong mabigat na talagang maaring maging reason kung bakit siya ma-impeach. Second, yung nga pong confidential fund, na hindi niya maipaliwanag. Yung bribery na inamin din niya sa social media or sa publiko. At marami pa, 5 articles of impeachment. And sa tingin ko, yung susunod na isasampang kaso or impeachment complaint, yung second impeachment complaint, naniniwala ako na mabigat din yon at talagang ako po, nakikita ko wala nang magiging lusot dito si Sara Duterte. Kapag nag-file na naman siya ng petition sa Supreme Court at kinatigan na naman siya ng Supreme Court, obviously, nagkakampihan po sila. Sa totoo lang, tama po si Senator Tito Soto. Kung ako po ang tatanungin nyo, sang-ayon ako dun na hindi dapat nakikialam ang Supreme Court sa trabaho ng legislative, yung rules of impeachment ng legislative dahil impeachable po ang mga officer or ang Chief Justice ng Supreme Court. So, parang nagkaroon po tayo doon ng political crisis, parang iniba or inamend ng Supreme Court ang nasasaad po sa Constitution. Pero nevertheless, andyan nag-intay na lang tayo ng 1 year at ayan po, magkasunod na impeachment complaint ang sinampa ngayon laban kay Sara Duterte. At sa tingin ko dito, wala na siyang kawala. Ito po yung nakikita ko, kung alam niya sa sarili niya na guilty siya, magre-resign po yan para hindi po siya ma-impeach at na makatakbo pa siya sa susunod na eleksyon. Pero ang magiging problema niya, kapag nag-resign siya, magkakaroon na po ng kakayahan na sampahan siya ng kaso sa korte kasi magiging private individual na siya So masasampahan na siya ng kaso sa korte at malamang sa malamang kapag napatunayang guilty siya sa korte, hindi rin siya makakatakbo sa kahit anong eleksyon.
So yun po, no, parang na-checkmate po dito si Sara Duterte. Actually, yung ginawa niyang pagpetition sa Supreme Court para i-declare na unconstitutional yung impeachment na isinampa sa kanya noong 2025, hindi yun nakatulong sa kanya eh. Mas lalo pang nagpalala ng sitwasyon niya dahil hindi yun na natuloy, di ba? Hindi natuloy. Ang nangyari, lumabas si Ramil Madriaga. So yung bagong impeachment complaint, mga bagong impeachment complaint na isinasampa laban kay Sara Duterte ay isasama na po yung mga testimony ni Ramil Madriaga. Mabibigat po yung mga testimony na yun. At this time, makakatulong pa sa Ramil Madriaga para magtestigo laban kay Sara Duterte. Mabigat ito dahil dati niya itong tauhan. At saka yung mga akusasyon ni Ramil Madriaga ay mabibigat po, no? Talagang nakakakilabot, mga kababayan. Bukod doon, ang isa pa sa naging disadvantage ni Sara Duterte sa pag-file niya ng petition sa Supreme Court ng isang taon para hindi matuloy ang kanyang impeachment, madeklarang unconstitutional, nababawasan po ang kanyang makakampi. Sa Senado na wala si Bong Revilla, alam naman po natin na nakulong na. And mukhang this month, February, maaaring makulong si Jingoy Estrada, si Joel Villanueva at si Chis Escudero. So nababawasan po ang kakampi ni Sara Duterte. So malakas po ang aking kutob dyan at paniniwala na mai-impeach po si Sara Duterte kung hindi siya magre-resign. Ako naman hindi ako nagwo-worry dun sa impeachment na isinampa nila laban kay PBBM, no? Ito yung katwiran ko dyan, si Sandro Marcos nga hindi nagwo-worry eh. Nag-inhibit nga siya, di ba? So bakit ako magwo-worry? Tsaka hindi pa ako nakakita ng bansang walang vice president, wala ring presidente, no? Para po sa akin, sorry ha, sabihin nyo ng bias ako, pero wala ako nakikitang kahihinatnan ng impeachment complaint na isinampa kay PBBM. Sa akin lang naman yun, may kanya-kanya naman tayong opinion dyan, pero yung pong sa akin, malakas ang kutob ko at paniniwala na wala pong patutunguhan yan. Matatapos po ni PBBM ang kanyang termino hanggang 2028. On the other hand, malakas ang kutob ko na si Sara Duterte ay mai-impeach. Sabihin nyo ng bias ako, pero ganun talaga. Yun po yung nakikita ko eh. Base sa mga ebidensya at mga nabasa kong balita patungkol sa mga impeachment na iyan na isinampa laban kay PBBM at kay Sara Duterte. Ang nakikita kong uusad at magtatagumpay ay yung impeachment complaints laban kay Sara Duterte. Sa totoo lang, nakikita ko po yung pagiging desperado ng mga DDS, yung Dean Chase, naglabas na naman ng video na malas ang video na sinasabi niyang involved or naandun si PBBM at si FL. Sabi ko, ito na naman sila. Hindi na nagsawa, Hindi na nadala dun sa pulburon video at kung ano-ano pang video. Hindi na nadala dun sa fake medical records or result na ipinakalat nila na sinasabi nila na galing sa St. Luke's. Ngayon naman, panibagong video na naman. So sabi ko, nakakaumay na talaga itong mga DDS na to, desperado, Yung ginagawa nyo ang lalong nagpapalugmok sa inyo. Lumabang kayo ng patas, gumamit kayo ng katotohanan, hindi mga edited or kasinungalingan dahil hindi naman kayo nagtatagumpay eh. Ilang beses na kayong sumablay, mga DDS. Bago yung video na yun na ikinalat ni Dean Chase, napanood nyo ba yung mga sablay at nilangaw na mga rally nila sa Cebu? Sa Cebu pa talaga sila pumunta kung saan merong mga ASEAN delegates, Talagang gusto nilang maapektuhan ng ating ekonomiya at turismo. Ipinopromote nga ng Cebu ang kanilang turismo at ang ekonomiya nila doon, nag-a-attract ng investors. Ito namang grupo ni Mike Defensor ay doon pa talaga pumwesto, Tapos, lumipat naman ng EDSA. Tapos, yung recent na malawakan, ang pamalakasang rally ni Chavit Singson, wala din pong pinatunguhan. So, nagiging desperado na talaga sila. Kaya ito naman yung latest, yung video na inilabas ni Dean Chase, na nakakaumay at nakakalungkot dahil talagang nagre-resort na po sila sa ganyang pamamaraan, Talagang ang dumi nilang lumaro. Pakinggan po natin si Jam Magno dito. Naglabas siya ng galit kay Mike Defensor dahil nga po dun sa ginawa nila na doon pa sila sa Cebu pumwesto kung saan kailangan natin na i-promote ang ating tourism at mag-attract ng investments at investors, doon pa sila gumawa ng eksena. Ito po si Jam Magno. Nakakahiya naman sa'yo, Mike Defensor, na mag-iingay ka at manggugulo ka dyan sa Cebu. Tapos sa mga tao na ginago mo, di ba ang dami-dami, tapos ngayon maghahasi ka ng lagim dyan sa Cebu. Gago, umuwi ka kung saan ka galing, leche ka. Huwag ka dyan manggulo sa Cebu. Kasi hindi lahat ng taga Cebu, bobo. In fact, ang matatalino hindi natutuwa sa pinagagagawa mo. Kasi ang ginagawa mo para sa sarili mo yan, hindi yan para kay Digong.
Ang mga totoong nagmamahal kay Digong hindi gagawa ng gulo para sa kanya. Ang totoong nagmamahal kay Digong, mas ipipray pa kay Santo Niño na makauwi siya ng safe. Kaya ikaw, Mike Defensor, ikaw ang problema. Kaya umuwi ka na, hindi ka dapat andyan, leche ka. Sa tanang DDS nga gusto magsaba-saba sa atubangan sa New Star to protest your corruption, it does not show the corruption. It shows unsa mo kabastos og pagpakauwaw sa Cebu because of what you are doing. You do realize that the ASEAN Forum is going to bring attention to the Philippines, and what you are doing is negatively impacting it by honking your horns. Asa dapit gibutang ang imong utok, June? You are going to cause a scene in front of all of our guests from the ASEAN just so you can show them unsa ka kabastos. Because it doesn't show corruption. It just shows your kabastos. Okay? The event in New Star is supposed to be something that brings in positivity into the Philippines, something we desperately need now. And yet, kamong mga taga Cebu, magpakauwaw mo, ngawa mo sa lugar. Ayun mga kababayan, mali naman talaga kasi ang mga DDS Talagang gusto nyo lamang dungisan ng pangit na imahe or negatibong imahe ang nalalabing taon ng panunungkulan ni PBBM. Gusto nyo siguraduhin na papalpak sa sablayang ekonomiya ang mga investors ay hindi pupunta rito at sumablay ang ating turismo para mai-project nyo ang inyong mga sinusuportahan ng inyong mga idol na sila ang magre-resolve ng problema, magagaling, no? Para mai-promote nyo, kailangan nyong dungisan or hilahin pababa ang administrasyon ni PBBM. 2 taon na lamang natitira, ayaw nyo pang magpaubaya. Talaga namang ginagawa nyo ang lahat para lamang kayo magtagumpay. Pero unfortunately, hindi nyo pa rin nare-realize, hindi kayo nagtatagumpay. Hindi nagugustuhan ng taong bayan ang ginagawa nyo. Talaga namang paghila, crab mentality ang ginagawa nyo, paghila pababa. Hindi kayo marunong mag-intay ng 2028. Kaya kahit mismong dati yung supporter gaya ni Miss Jam Magno ay sobrang dismayado at kayo ay binabatikos na rin. Kasi hindi nakakatulong sa bansa natin yun Sana naman mag-isip-isip kayo. Yun lang mga kababayan, at least ngayon alam natin kung anong tunay nilang kulay at masamang layunin sa ating bansa. No? Matuto po tayo at wag po natin hayaang manalo ang mga iyan. Salamat po sa panonood.